Ito ang itsura ng Kaingin Road dati. Halos yung kalsada nito, butas-butas at maliit pa. Sa kanan naman, hindi pa na-demolish mga bahay. Umabot na sa Kaingin Road ang construction ng C5 South Link Expressway. So kita nyo to, ito yung dating warehouse at meron na siyang kinoconstruct ngayon. Meron na mga column. So meron pang kasunong batch ito ng mga bahay na madidemolish. Ito naman yung original na Kaingin Road dati. Sarado na, mga motor at saka tricycle na lang ang makakadaan. Na-update na natin itong bagong kalsada, pero ito siya gabi. 6 PM mga rush hour time. Ngayon naman pupunta natin ng umaga. Titignan natin effective na yung pagbukas nito. Matraffic pa rin ba? Tapos pupuntahan din natin itong C5 Southern Expressway dumalapit sa SM City, Sukat. Nandito na tayo ngayon sa 5, malapit sa Villar Sipag. So ngayon mag-update tayo ng Kaingin Road, yung kakabukas lang na kalsada. Yan yung dating puno ng mga bahay na malapit lang mismo sa runway ng airport. So pansin nyo dito, napakarami pang mga bakanting lote. Ano pa kayo yung gagawin dito ha? So hanggang dito yan, no? Kasi ito meron pa itong phase 2. Target date, ito magdurugtong sa Cavite 2031. So ang tanong, aabot ba sa deadline yan? Dahil naalala nyo yung mga in-update natin, marami pang mga bahay ang tatamaan or marami pang right of way issues. So ito may nakalagay na Villar City. Yung SM City Sukat, so yung bagong terminal na bukas lang, dumalap sa Dr. A. Santos LRT. So malapit lang dun eh. Kung gusto nyo pumuntang SM dito, walking distance. Itong way kasi natin, pabalik to. Dito yung drop off at saka entrance terminal. Papuntang ko naman Las Piñas. So Dr. Santos Station. So dito yung bagong terminal, no? Yan yung construction ng C5. Ito papuntang Cavitex. Sa kanan pabalik yan, papuntang Taguig. C5 tsaka S-Flex. So, ito yung kakabukas lang. Most yung biyahe nito papuntang San Dionisio. Meron na din mga jeep. Tapos yung mga ng LRT, pwede na kayo mag-book ng angkas or joyride. Tapos dito na sila mag-aantay. Ito mukhang may gagawin pa dito sa bakanting lote. So punta tayo ngayon dun sa Kaingin Road. Multinational Avenue. May ginagawa pala dito sa kalsada. Pinapalawak ba? Parang 2 lanes na yung way ngayon, no? May ginagawa pala dito, oh. So dito pa lang sa bungad, maganda yung flow ng mga sasakyan ngayon. Walang traffic. Nandito na tayo sa intersection ng kaliwa. Ito yung mapuntang Kaingin Road. So dito yung medyo matagal. Dahil dito naglalabas yung mga sakyan galing doon sa Las Piñas, C5. At palabas naman doon sila ng Sukat. Tingnan natin yung traffic ngayon. Ganitong oras marami na rin lumalabas sa mga sasakyan. After ng oras kasi dito, mga 6 hanggang
8:30 yan. Yung pasukan ng mga tao ngayon. Mahigit na mga 2 minutes bago tayo nakaalis doon. Pero dito, ito mga sasakyan, ito na yung dumaan sa Kaingin Road. At palabas na sila sa crossing. Oh, madami din pala, oh. Mahaba din yung pila bago sila makalabas. Tingnan natin ulit ngayon yung update. Halos pareho lang eh, pag gabi at saka umaga. Pero siguro mas lamang konti yung gabi yung traffic. So ito yung dating daanan ng sasakyan dito. Sinirado na pala siya, oh. Ito yung dating ito yung dating daanan ng mga sasakyan. Itong Kaingin Road. So itong nabuksan na bago, ito yung mga bahay na na-demolish. No, yan yan, no. Malapit sila dito sa halos pader ng airport o itong runway. Yung bagong kalsada. So mahigit more than 30 years din bago ito nabuksan ng publiko. Dakon din, nabot na pa nila dati na puro talahib pa lang to dito. Kita mo yung flow, di ba? Pag umaga, medyo maganda, walang traffic. Pagdating lang dun sa crossing. Pero meron pa itong mga natitirang bahay dito, lalo na dun sa kabila. Yan, iikot tayo dun. Hindi mo akalain na puno ng mga bahay dati malapit sa airport. Kalsada na siya ngayon, no? Ito yung natitirang mga bahay pa. Ito, kakanan tayo. Pupunta natin itong original na kalsada dati. So mukhang meron na silang gagawin. Ito yung construction ng C5 Southlink, oh. So meron pang mga natitira mga bahay dito. Alam ko may mga tagging na to. Ito yung construction ng C5 Southlink, oh. Ayan nga ba yun, ganito kadami pa yung kasunod na. Kasi dito may gagawin din yung project. Itong mga natitirang bahay ka ba, ito yung next batch. Ito yung dating warehouse. Ito yung karugtong ng project. Lulusot yung project kabayan, no, sa mga kabayan. Okay, tara, ikot muna tayo. Balik tayo ulit doon, kakabukas ng Kaingin Road. Sa trabaho, sir? So itong pwesto niyo, sir, kasama to? So matagal ka na dito sa concert? Dito? Tabutan mo to dati, sir, itong kalsada, di ba, kuwan ba to? Biyak-biyak, no? Tapos binaba, matindi din yung traffic. So, isa ito sila, si sir dito nakasama sa kano, gagawing project din. So dito lang light to moderate traffic pagdating sa crossing.
Pero ito mga motorista na galing sa SM, papuntang Service Road, dun sa SLEX, ganon din, light to moderate. So malaking ginawa to sa mga motorista. Kung dati doon ka-traffic tapos yung kalsada lubak-lubak, tapos pag inulan pa, abutin pa ng baha, lalo na yung mga naka-lowered na sasakyan. So mas magiging malawak pa to kapag na-clear na yung mga ibang bahay. Mas magiging malawak pa to kapag nakasama na itong batch 2. Kasi ito siya kabayan, inuna kasi yung first batch dito para magawa na to ng kalsada. So habang nakasarado pala ito dati, ginagawa na to. Yan. So itong nilalakaran natin dati, ito yung puno ng mga bahay dati. Tapos mga 30 to 40 years ago, puro lang itong mga talahib. Parang nasa bukid lang. Pero matagal lang nag-exist yung mga nakatira dito nung nag-operate na yung airport runway dyan. Mas matatanaw mo na yung mga take-off at landing ng mga aeroplano. Dami oh. Ano kitong ginagawa dito ah? Ginawa na rin pala yun sa drainage. Mga tricycle, e-trikes, tsaka motor na lang yung makakadaan dito. Ayun sa mga natanong ko, yung karamihan dito, meron din silang option, ma-relocate, pero sa Cavite. Yung iba naman, yung option nila tanggap ng pera dito sa mga bahay. Alright, let's go. Punta naman natin itong papuntang Taguig na. So ito, sirado na siya oh. Anong gagawin dito sa gitna? No? Meron pa mga poste. Siguro pwede pang lumahok to kapag inalis yung mga natitirang poste. Parang kwento dati, parang may building to. Oh, meron na palang traffic light. Yan yung diretso. Itong kanan natin, service road pa to. Hindi na kasi makadaan yung mga motor dyan below 400cc. Alright, so yan yung papuntang Taguig. So kung dati pupunta ka ng Taguig, iikot ka pa ng malayo, dadaan ng service road, tapos matraffic. Pero ito ngayon, diretso na yung papunta ng Taguig.